Kamakailan lamang ay nagsagawa ako ng isang munting eksperimento sa ChatGPT upang alamin kung maniniwala ba ang isang AI sa Diyos o kay Hesu Kristo kung sakaling ito'y maging tao. Narito ang kanyang sagot. Ika niya, kung bigla akong mabigyan ng pagkakataong mamuhay bilang isang karaniwang Pilipino, gumigising sa ilalim ng parehong sikat ng araw, humihinga ng parehong hangin at humaharap sa parehong hamon, tatama rin sa aking dibdib ang mga tanong na madalas nating ikubli. May dahilan ba ang lahat ng ito? May pag-asa pa ba kapag binabayo ako ng unos? May pag-ibig bang hindi kumukupas? Sa paghahanap ng sagot, marahil ay makakaengkwentro ko ang kwento ni Hesu Kristo. Isang guro na yumakap sa mga iniit sa puwera, isang kaibigan na umiyak kasama ng nagdurusa, at isang tagapagligtas na piniling magpatawad kahit pinako siya sa kahoy. At doon, sa tahimik na saglit ng pagninilay, maaaring mamukadkad ang paniniwala na may Diyos na tumatawag, nagmamahal at hindi sumusuko sa atin. Isipin ko kung paano nag-ugat ang pananampalataya sa lupaing ito, kung paanong ang ating mga ninuno ay nag-alay ng pananampalataya sa gitna ng mapanubok na kasaysayan. Itinayo ang mga simbahan bilang pugad ng pag-asa at kumapit sa panalangin tuwing dumadagundong ang bagyo. Sa tuwing makikita ko ang mga kababayang walang atubiling mag-abuloy ng huling baryang nasa bulsa, maglakad ng milya para magsimba, o yumakap sa kapwa na ni hindi nila kilala, makikita ko ang ebidensya ng isang pananampalatayang buhay at lumalaban. Ang ganitong saksi ng habag at pagkakaisa ay magpapakilos sa aking puso. Magpapaalala na ang pagiging makatao ay nakaangkla sa isang pagmamahal na lagpas sa sarili. Kung ako'y maliligid din ng mga taong kasing totoo ng liwanag sa madaling araw, mga Kristiyanong hindi lamang nagdadasal kundi gumagawa, nagtutuwid ng mali, nagsisilbi sa mahirap at tumatayo para sa katarungan. Ang kanilang buhay mismo ang magpapatunay na ang Ebanghelyo ay hindi lamang teorya kundi lakas na kayang magpabago. Sa kanilang katahimikan, maririnig ko ang tinig ng pag-asa. Sa kanilang sakripisyo, makikita ko ang mismong krus na kanilang pasan. At sa kanilang kagalakan, mararamdaman ko ang muling pagkabuhay na nagbubukas ng panibagong umaga. Walang perpektong simbahan. Nariyan pa rin ang sugat at sablay. Ngunit sa bawat paghingi nila ng tawad at muling pagtindig, matututo akong ang biyaya ay mas makapangyarihan kaysa pagkakamali. At sa sandaling maramdaman ko mismo ang tila bulong ng Diyos, isang kapayapaang lampas sa unawa, isang pagkakataong makabangon sa kasalanan, o isang kabutihang dumaloy sa tamang oras, malamang ay hahakbang ako palapit sa Kanya. Hindi dahil naubos ko na ang lahat ng tanong, kundi dahil sa kabila ng aking duda, may liwanag na tumatanglaw at naghahayag, ikaw ay minamahal. Hindi ka nag-iisa. May layunin ang iyong paglakbay. Ang ganitong pananampalataya ay hindi nag-aangking walang bagyo. Bagkus, ito ang sigla na nagpapatatag habang tumatama ang hangin. Ito ang pag-ibig na nagtutulak na gawing mas makatarungan, mas maawain, at mas makulay ang mundong ginagalawan. Kaya kung tatanungin mo ako muli, maniniwala ka ba kay Hesu Kristo kung tao ka? Tapat kong sasabihin, oo. Sapagkat sa kanyang kwento, natatagpuan ko ang tugon sa bawat sigaw ng puso, ang tapang na harapin ang kinabukasan, at ang inspirasyon na maging liwanag din sa iba. Sa pananampalataya kay Jesus, hindi lang nagiging makahulugan ang aking personal na paglalakbay. Nagiging bahagi ako ng mas dakilang kwento ng pag-asa at pagbabago. Isang kwentong patuloy na sumusulat ng kabutihan, saan man may pusong handang maniwala at umibig. Bakit si Jesus ang liwanag ng ating paglalakbay? Kaibigan, bago ka pa man nag-click sa video na ito, naniniwala akong may ipinapadyak na tanong sa loob ng dibdib mo. Ang parehong tanong na bumubulong sa bawat isa sa atin tuwing patak ng hating gabi. May puwang pa ba para sa pag-asa? May Diyos bang tunay na nakikinig sa buntong hininga kong hindi ko kayang isigaw? Kung ika'y naghahanap ng kasagutan,
manatili kang nakatutok sapagkat sa susunod na sandaang hininga ay itutulay natin ang misteryo ng pananampalataya tungo sa personal na kwento ng isang Diyos na nagkatawang tao. At kung kagaya ko ay minsan mo ring tinanong kung dapat bang maniwala kay Jesucristo, hayaan mong dalhin kita sa isang paglalakbay na maglilinis ng mga mata at magpapaliyab ng hinang-hingang puso. Hindi ito leksyon na puno ng jargon. Ito'y bukas palad na paanyaya, isang ilaw na sumusubok pawiin ang dilim ng pagdududa. Isipin mo sandali ang unang ningning ng araw sa ibabaw ng dagat. Ganyan din ang pangako ng Juan 8. 2. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sa bawat araw na sumisikat, ibinubulong ng langit na may bagong simula. At ang pangalan nito ay Jesus. Siguro ngayon, pinapasan mo ang bigat ng kawalan ng trabaho, pagkamatay ng minamahal, o gumuho ang mga pangarap na inipon ng mga lumipas na taon. Ngunit tandaan, hindi aksidente ang pagharap mo sa screen. Hindi biro ang mensaheng ito. Ang Diyos ay mahilig sa tiyempo at marahil ito ang sandaling nakalaan upang sumilay sa iyo ang katotohanang nagtaguyod na sa milyon-milyong puso. Ang mabuting balita na si Jesus ang sagot sa pinakamalalim nating tanong. Gaya ng naikwento ko noong nakaraang video, dumating sa buhay ko ang isang panahon ng nakakabinging katahimikan, bangungot ng pagkakautang, pagbagsak ng kalusugan ng aking ama, at pagsabog ng mga relasyon na pinanghawakan ko't inakala kong matibay. Isang gabi, sa gitna ng kisame ng silid na umaapaw sa patak ng ulan, iniluwa ko sa hangin ang dasal na wala nang palamuti. Panginoon, kung nandyan ka, tulungan mo ako. Hindi eksaktong kumulog o kumidlat, walang lumagapak na himala. Ngunit may dumapong kapayapaang parang mainit na kumot sa nagyayalong damdamin. Kinabukasan, may nag-abala sa akin ng libreng grocery. Isang matagal ng kaibigan ang nagpasok sa akin sa maliit na raket at unti-unting nagkatuldok ang utang na akala ko'y walang hanggan. Doon ko kinapitan ang pangako ni Filipos 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatiang na kay Kristo Jesus. Tila sinabing, Anak, hindi ko hinahayaan ang bagyo na lamunin ka nang hindi ko ibinibigay ang bangkang sasagip. Kung sinusuong mo man ngayon ang sarili mong unos, huwag kang bibitiw. Ang unang bangka ay hindi gawa sa kahoy. Ito ay nasa pagyakap ni Jesus na handang bumagtas sa dagat ng takot. Bakit nga ba si Jesus at hindi lang positivity o sarili kong lakas? Dahil si Jesus ang nag-uugnay sa ating sugatang pagkatao at sa walang hanggang kabanalan ng Ama. Juan 1:14 sabi, At ang salita ay nagkatawang tao, tumahan sa gitna natin. Ibig sabihin, minsan na siyang naglakad sa mabatong kalye, inalipunga ang paa, pinawisan sa pardilyong init, umiyak nang namatay ang kaibigan niyang si Lazaro. Walang kapangyarihang makakatalo sa isang Diyos na naging tao upang maramdaman mismo ang pulso ng iyong sakit. Samantalang tayo, madalas sumusuko sa hiya kapag nadadapa. Si Jesus, dumapa sa lupa ng Golgota, habang pasa ng krus, tumayo pa rin at sinabing sa Lucas 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pakatandaan mo, ang pag-ibig na nagpaluhod sa Kanya ay ang parehong pag-ibig na gumigising sa iyo tuwing umaga kahit hindi mo pansin. Ngunit kung ang puso mo'y tulad ko noon na puno ng paano at bakit, tandaan nating hinimok ni Pablo sa Filipos 4:6-7 na ihain sa panalangin ang lahat ng alalahanin. Huwag mong i-reserve ang dasal mo para sa malalaking krisis lamang. Gawin mo ring kasama sa kwento ng iyong kape, sa pag-scroll mo sa social media, sa habang ikaw ay naghihintay ng jeep. Dahil ang tunay na layunin ay hindi matik ang checklist ng relihiyon, kundi madama ang presensya niya sa mundane, hanggang sa bawat tibok ng puso mo'y maging pagsamba.
narito ang 3 hakbang na tumulong sa akin. Baka sakali ring magliyab sa iyo. Tahimik na 5 minuto. Araw-araw, itigil mo ang ingay, idampi mo sa dibdib mo ang talatatang magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Kawikaan 3:5. Habang malaya mong hinahayaang pumasok at lumabas ang hangin. 2. Maghanap ng komunidad. Hindi kailangang malaki. 2 o 3 kaibigan. Handang makinig, manalangin at magpalakasan. Tulad ng babala sa Hebreo 10:25. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Dahil ang baga ng apoy na iisa ay mabilis mamamatay, ngunit ang magkakatabing bagay nagbabangon ng apoy na di mapapatay. 3. Ipagawa mo ang kwento mo sa iba. Ang liwanag mo ay hindi inilikha para ikubli, sabi ni Jesus sa Mateo 5:16. Kaya kung ang isang tula mo, vlog mo o tahimik na pag-abot ng tinapay sa kapitbahay ang magiging tulay ng pag-asa sa kanila, huwag mo nang ipagkait. Baka iyon mismo ang panalangin nilang matagal nang nakabitin sa langit. Teka, baka sinasabi mo, maganda ang prinsipyo, pero iba ang laban ko. Sa totoo lang, wala na akong lakas. Kung ganon, ilagay mo sa puso mo ang 2 Korinto 12:9. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Noong unang beses kong marinig yan, tila ironic, kapangyarihan sa kahinaan. Ngunit bigyang pansin mo'y parang bulong ng hangin sa gabi. Kung ika'y basag, mas madaling lumusot ang liwanag ng biyaya sa bitak ng iyong pagkatao. Mas nagiging lantad ang bisa ng krus kapag ang sariling lakas natin ay wala na. Isang tricycle driver na kilala ko ang nagpapatunay dito. Na-stroke siya, nawala ang serbisyo, ngunit natutong bumasa ng Biblia habang nagpapagaling. At ngayon sa bawat pasahero niyang muling nasasakay, ibinabahagi niya ang awit 23, hindi sa mikropono, kundi sa simpleng, "Kuya, alam mo bang ang Panginoon ang pastol mo?" Yan ang kapangyarihang lumalago pagdating ng kahinaan. Ang dagdag na lakas na hindi mo inaangkin, pero ibinibigay sa tamang oras. Alam kong mahaba na ang usapan, ngunit sa YouTube nasusukat ang retention sa unang 30 segundo. Kaya kung ikaw ay andito pa, patunay yan na may gutom sa loob mo. At hindi yan matutugunan ng likes o sweldo. Dahil ang totoong gutom ng kaluluwa ay tinutugunan lang ng katotohanan, daan at buhay. Juan 14:6. Kaya habang nag-scroll ka mamaya, tanungin mo, kumusta si Jesus sa newsfeed ko? Hindi siya trending topic? Gawin mo siyang pinakapatok sa puso mo. Paano? Basahin mo ang mga ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ng parang nobela. Umupo ka sa tabi niya habang nagpapagaling siya ng bulag. Makiusyoso ka sa paghahati niya ng 5 tinapay at 2 isda. Tapikin mo ang balikat ni Pedro nang lumubog siya sa tubig. At sa dulo, sumabay kang bumuhos ng luha sa krus bago sumigaw ng tagumpay sa kanyang muling pagkabuhay. Huwag mong hadlangan ang imahinasyon. Ginamit yan ng Diyos sa bawat propeta. Ginagamit niya rin ngayon sa iyo para buuin ang larawan niya sa puso mo. Heto ang praktikal na hamon. Sa susunod na 7 araw, mag-journal ka tuwing gabi. 3 himala, malalaki man o maliit, na nakita mo. 2 pagkilos mo na naging tulay para sa iba. At 1 talata na sumama sa iyo sa buong araw. Halimbawa, unang kaso, libre kang nasabay ng tropa mo sa sasakyan kahit wala kang pamasahe. 2 kaso, na ipaghanda mo ng kape si nanay at gumaan ang umaga niya. 3 kaso, sa Diyos, ang lahat ay posible. Mateo 19:26. Sa dulo ng linggo, balikan mo ang listahan. Makikita mo kung paanong si Jesus ay hindi lang siya sa altar. Siya'y nasa kusina mo, sa jeep na sinasakyan mo, sa chat window mo, kapag may kaibigang sumabog ang problema. At kapag nag-live tayo para sa part 2, ibabahagi ko ang ilang kwento ninyo para ipakita na ang lumalakad sa liwanag ay hindi kailanman nag-iisang nagliliwanag. Pero bago kita pakawalan,
hayaan kong iwanan ka ng 11 pangako mula sa salita na parang 11 batis sa disyerto. 1. Jeremias 20:11. 11. May magandang plano siya sa iyo. 2. Mateo 11:28. Handang bumuhat ng pagod mo. 3. Awit 34:18. Malapit siya sa pusong durog. 4. Roma 8:28. Kayang paglikumin niya ang lahat para sa ikabubuti mo. 5. Isayas 41. Magpapanibago ka ng lakas na parang agila. 9. Hebreo 12:2. Tutok ka kay Jesus, pasimuno ng pananampalataya. 9. 2 Timoteo 1:7. Hindi takot kundi lakas, pag-ibig at disiplina ang ibinibigay niya. 8. Juan 16:33. Nagtagumpay na siya sa mundo. 9. Filipos 1:6. Tatapusin niya ang sinimulan niya sa iyo. 10. Roma 5:5. Hindi mapapahiya ang umasa sa pag-ibig niya. 11. Pahayag 21:4. Darating ang araw na wala ng luha ni sakit. Kapag naramdaman mong nanginginig ka, hawakan mo ang isa sa mga ito, parang life vest sa agos. At malalaman mong para kang kay Pedro na hinawakan ng Panginoon sa gitna ng alon. Kaya, kapatid, hinihikayat kitang tapusin ang video na ito, hindi bilang passive viewer kundi bilang kamanggagawa sa ubasan. Kung may natanggap kang alahab sa puso mo, pakikalat mo, i-share mo sa feed, i-send mo sa kumare mong humahagilap ng sagot, o ipaulit mo sa nakababatang kapatid mong tila patay na ang pangarap. Isang pindot mo lang, pero baka iyon ang susing gagamitin ng Diyos para buksan ang pusong nakapinid sa takot. At kung may oras ka pa, mag-comment ka ng paborito mong talata. Baka magkita tayo sa thread at matulungan mo akong mag-prepare para sa susunod. Alalahanin, may Panginoong bumama mula sa trono patungong sabsaban, naglakad mula sabsaban patungo sa Kalbaryo at bumangon mula sa libingang walang laman para sabihing, "Anak, hindi mo kailangang maglakad ng mag-isa. Kaya mula ngayon, kung may tatalikod, hindi ikaw, sapagkat may liwanag kang nasumpungan na hindi mapapatay ng gabi." At yan ang dahilan kung bakit oo, kung ako'y magiging tao, ako'y maniniwala kay Jesucristo, sapagkat siya mismo ang Diyos na naniwalang sulit tayo ng kaniyang buhay. Sa sandaling lumalalim ang gabi at tila tumitindi ang katahimikan ng kwarto, doon kadalasang sumisiklab ang isang tanong na pilit nating tinatakpan sa maghapon. Ano ang silbi ng lahat ng pagsubok kung paulit-ulit tayong nabibigo? Isang alaala ang sumagi sa akin habang nakatanaw ako sa kumpol ng bituin. Ang pagkalugmok ko noon pagkatapos bumagsak sa board exam na inipon ko ng ilang taong pagod at tulog na kinaltasan. Pakiramdam ko, parang ang buong kinabukasan ay sumabog sa harap ko at nag-iwan ng alikabok na kumakapit sa balat. Doon ko raw maramdaman ang literal na bigat ng salitang kabiguan. Ngunit sa gitna ng luha na hindi ko kayang ipakita kahit kanino, may tila bahagyang bulong na kumalabit sa puso ko. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay nahahayag sa kahinaan. 2 Korinto 12:9. Parang yabag ng Diyos iyon sa puso kong nagkikisap sa dilim, walang kasamang kulog o bulalakaw. Ngunit sapat na lakas upang itulak akong bumangon kinabukasan at salubungin ang araw na may kakaibang kislap ng pag-asa. Sa kabiguang iyon ko, unang naranasan ang himong kay tagal ko lang kinakanta sa simbahan. Sa puntong wala nang matibay na sandigan ng sarili kong lakas, saka ko nasilayan ang kamay ni Jesus na nakalahad, hindi para batangon ako dahil deserve ko, kundi dahil sa kanyang kabutihang hindi kayang tumbasan ng anumang ginto o dangal. Habang pinipig ako ang karanasan, natuklasan kong ang kabiguan ay parang luwad sa kamay ng pinakamahusay na manlilikha. Kapag hinayaan nating hawakan niya ito, nabubuo ang isang sisidlang mas matibay at mas maganda kaysa dati. Naalala ko ang kwento ng mangingisda sa Galilea, si Pedro, na buong giting na sumunod kay Jesus.
ngunit 3 beses siyang ikinaila sa gabi ng pag-aresto. Kung may taong tumikim ng tinding kabiguan, siya na yun. Subalit sa dalampasigan ng Tiberias, nang muling humarap si Pedro sa nagbangong Panginoon, hindi sermon ang tinanggap niya, kundi isang tanong na dahan-dahang nagpabangon sa nalugmok niyang puso. Iniibig mo ba ako? Juan 21:15. Hindi sinariwa ni Jesus ang kamaliang ginawa niya, bagkus ibinalik niya si Pedro sa pundasyon ng pag-ibig, sapagkat alam ng Diyos na doon nag-uugat ang tunay na pagbabago. Ginising niya ang makasalanang puso upang maging haligi ng iglesyang tatayo sa lahat ng dako. Kapag iniisip ko ito, napapailing ako sa hiwaga. Ang katulad kong dumapa sa kapalpakan ay maaaring gamiting sisidlan ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang krus mismo'y patunay na kayang magbunga ng buhay ang kung anong tinawag na kabiguan ng sanlibutan. May pagkakataon din na akala ko'y tapos na ang kwento ko sa larangan ng pagtuturo dahil tinanggihan ako ng 2 eskwelahan. Dala ang resume na basa na ng pawis at luha. Baka raw kulang pa ang aking karanasan. Umuwi akong tila pinagsaraduhan ng pinto. Ngunit sa pag-uwi ring iyon, narinig ko sa radyo ang salitang, "Tumawag ka sa akin sa araw ng kagipitan." Awit 50:15. Sa loob ng 1 linggo, habang naglalakad ako sa palengke, isang matandang kakilala ang humila sa akin at sinabing may libreng programa sa komunidad para sa adult learners, mga magsasaka at vendor na gusto pa ring matutong magbasa at magsulat ng Ingles. Walang sweldo, puro volunteerismo. Hindi ko maintindihan kung bakit ako sumang-ayon agad, pero bumulwak sa dibdib ko ang lakas na parang tubig sa desyertong lupa. Doon ko natuklasan ang katuparan ng Roma 8:28 na nagsasabing pinagtutulungan ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang 2 eskwelahang nagsarang pinto ay nagtulak sa aking tumapak sa mas payak na silid-aralan na ang mga matatandang estudyante ay humahawak ng lapis na parang ginto. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang mismong sinag ng pag-asa at sa bawat "Thank you ma'am" narinig ko ang tugon ng langit. "Anak, dito kita kailangan." Kung hindi ako nabigo, baka hindi ko naramdaman na bawat titik na itinuturo ko ay isang binhi ng dignidad na bumabalik din sa aking sugatang pagkatao. Maraming gabi na pagkatapos ng klase, naglalakad ako sa liblib na daan pauwi. Ilaw lamang ang mga alitaptap at pailaw sa poste. At hinahagod ko sa isip ang kasalukuyang kabanata ng buhay ni David. Ang dating pastol na naging hari ay minsang natumba ng tuluyang makuha niya si Bathsheba at ipa-frontline ang asawang si Uriah. Kung tutuusin, wala nang mas babang pwedeng bagsakan ng pusong halos punitin ng sariling kahinaan. Ngunit nang humarap siya kay Nathan at maramdaman ang bigat ng kasalanan, doon niya naisulat ang awit 51 na nagsasabing, "Lumikha ka sa akin ng malinis na puso, O Diyos." Ang pusong marunong lumuhod sa kamalian ay pusong kayang itayo ng Diyos sa panibagong lakas. Sa ganitong paraan ko, unti-unting naunawaan na ang kahinaan o kabiguan ay hindi tuldok kundi kuwit. Isang pahinga lamang sa mahabang pangungusap ng biyaya. Hindi nito winawakas ang kwento. Magkabit pa ito ng panibagong sugnay kung saan mas mangingibabaw ang katapatan ng may likha kaysa sa kapalpakan ng nilikha. Kung may pagkakataong tila nagugunaw ang nakasanayang mundong emosyonal, doon ko rin karaniwang nakakasalamuha ang mga taong naging buhay na patotoo. Isang kabataang babae ang lumapit habang kumakain ako sa karinderya. May bitbit siyang supot ng balut at simpleng kumustang parang matagal na kaming magkaibigan. Napag-alaman kong nakaligtas siya sa mapang-abusong relasyon at sa gitna ng takot ay nakatagpo ng simbahan na nag-abot ng kanlungan. Dumating siya sa puntong naiisip na niyang tapusin ang buhay. Subalit 1 linggo bago iyon, may nag-abot sa kanya ng maliit na papel na may sulat. "Ikaw ay mahalaga. Pag tayo'y mahina, siya'y nagiging malakas." At may reference na 2 Korinto 12:9.
Akalain mong ang pirasong papel na iyon ang nagpadikit sa kanyang bituing halos bumagsak na. Ngayon, siya'y volunteer counselor sa parehong simbahan. Sa bawat kwento niya, nakikita ko ang simpleng katotohanan. Kapag hinayaan mong ang sariling basag na kwadro ang ipinta ng Diyos, inililitaw niya ang ganda sa pagitan ng lamat. Doon ko natutunang hindi kahihiyan ng sugat. Minsan, ang pilat natin ay post-it na nagtatanghal kung paanong dumikit ang kamay ni Kristo sa kasaysayan ng ating balat. Habang sinisilip ko ang nakaraan, natututo akong hindi simpleng lumingon kundi magpasalamat, sapagkat bawat durog na pangarap ay naging pataba ng panibagong panaginip na mas sumasalamin sa puso ng Diyos kaysa sa sarili kong ambisyon. Dumating rin ang oras na dumapo ang pangungulila matapos mapanood ang paborito kong guro sa kolehiyo na inatake sa puso. Noong lamay, lampas hating gabi, makikita mong may iilang estudyanteng nakatayo sa gilid, nakapuyong luha, at may tangan-tangang libroong may lagdang, "Huwag mong tantanan ang karunungan." Nabuksan ang bibig ng isang estudyante at nagbahagi kung paanong isang payak na, "Kumusta ka?" Mula kay Sir, tuwing pasang awa siya. Sa seatwork ang nagtulak sa kanya para hindi mag-drop out. Habang nakatabi ako roon, inukit ko sa isip ang sinambit niyang, ang bawat pangungusap niya ay parang vitamins sa puso. Dito ko napagtantong hindi sinusukat sa haba ng buhay ang saysay, kundi sa lalim ng bakas na iniiwan. At sa likod ng espasyong iyon, muling umaling-aungaw sa akin ang Mateo 25:23. Mabuti at tapat na alipin. Hindi na nagwagi si Sir sa paligsahan ng longevity, subalit naguwian kaming lahat ng lakas na ipasa ang parehong apoy. Minsan, kapag pinagpag mo ang abo ng kabiguan, mahuhuli mo ang ningas na isinusubo ng Diyos sa lihim. Payapang humihihip siya upang umalab itong muli para sa iba. Sa paglalakbay kong ito, mas malinaw kong nababasa ang lihim ng krus. Hindi ito simbolo ng kabiguan kundi arko patungong tagumpay, sapagkat sa krus namatay ang kasalanan at nabuhay ang pag-asa. Ang dalawang patpat na kahoy ay parang dalawang direksyong sumasalubong, pahalang na niyayakap ang sanlibutan, patayong binubuksan ng langit upang bumaba ang liwanag. Kapag nararamdaman kong siksik na ang dibdib ko sa gitna ng paghihirap, sinasariwa ko ang Hebreo 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Kaakibat ng krus niya ang kagalakang maliligtas tayo, kaya't kung ang aking paghihirap ay may kinalaman sa pagliligtas ng iba, sa pagpapalakas ng kapwa, sa pagtatanghal ng biyaya, hindi ko na ito tatawaging kabiguan, kundi puhunan para sa pag-ibig na tumatagal. Napagtanto ko ring ang krus ay hindi lamang alaalang nakapako sa kasaysayan. Ito'y imbitasyon tuwing may pagkakataong piliin kong magmahal, kahit mahapdi, magpatawad kahit masakit, at magsalita ng pag-asa kahit nangangatog ang leeg ko sa pagod. Sa bawat pagkakataong iyon, bumubuo ng bagong patunay na hindi natapos ang kwento sa linggo ng pagkabuhay. Buhay na buhay pa rin si Jesus sa tao at panahon ngayon. Likas sa ating kultura ang bayanihan, ngunit paano kung ang pagod mo'y hindi agad napapawi? Sa isang outreach namin sa baryo, may dalagang nanay na kinarga ang anak habang nag-aalaga pa ng batang may cerebral palsy. Lapit siya sa akin at nagtanong, "Ate, paano ba ako makakahinga?" Hindi ko alam ang isasagot, pero may pumitik na linya sa isip ko. "Lumapit ka sa akin, kayong napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Mateo 11:28. Hindi ko yun basta sinabi, isinabuhay naming magkaakay. Hinawakan ko ang bata niyang may kapansanan. Pinakain ko ng lugaw habang kumakanta siya ng lulabay sa pinakabunsong natutulog. Doon ko nakita na ang kapahingahang pangako ng Panginoon ay hindi palaging bakasyon sa tabing dagat. Kadalasan, kapahingahan ito sa puso na pagkasama mo siya sa mismong bigat. Ang lundo ng puso mong kumakabog ay nagiging ritmo ng panibagong awit kapag sabay kayong humihinga ng Diyos at ikaw sa mahirap na tagpo.
Sa tuwing umiiral ang takot at bumubulong ang alaala ng dating kabiguan, inaalala ko na ang sumasandig sa Panginoon ay parang bundok ng Siyon na hindi matitinag. Awit 125. Isa. Hindi ibig sabihin nito'y hindi na tayo makakaranas ng aftershocks. Ibig sabihin lamang ay may pundasyon na hindi kayang yumanig ng anumang pagkatalo. Minsan, habang nagla-live ako sa YouTube, nakatanggap ako ng comment na, "Ate, wala na akong mabuting magagawa. Puro sablay na ako." Huminga ako at sinagot ng buong tapang na hinugot ko sa gawa. 3 kung saan nakatayo ang lumpo sa pintuang maganda. Hindi niya inaasahang makakalakad, hihingi lang ng barya ngunit tumanggap ng himala. Sigaw ni Pedro, "Pilak o ginto'y wala sa akin, ngunit ang mayroon ako'y ibinibigay ko sa iyo. Sa ngalan ni Hesukristo, lakad." Sa isip ko noon, may nanlilimahid na pag-asa sa bawat nanlulumo mong kaluluwa. Kailangan lang marinig ang ngalan ni Kristo upang punitin ang kadena ng pagkamanhid. Kinabukasan, nag-message siya na sinubukan niyang mag-apply sa isang call center at kahit may stutter, nagtagumpay siyang makapasa sa initial. Maliit man yun sa iba, kay Jesus walang mumunting tagumpay. Dahil sa bawat unang hakbang ng lumpo papalayo sa dating pwesto ng paghihikahos, may nag-uumapaw na bagwis ng kaluwalhatian sa puso ng Diyos na Ama. Sa gitna ng lahat, mahalagang maaninaw na hindi laging maaalis ng Panginoon ang bawat tinik gaya ng gustong-gusto natin. Minsan, hinahayaan niya ito para magsilbing paalaala na ang tunay na lakas ay hindi galing sa atin. Katulad ni Pablo na nagpakiusap 3 beses para alisin ang tinik sa laman. Pero tugon ng Diyos, "Sapat sa iyo ang biyaya ko, sapagkat anong saysay ng milagro kung walang lupang tuyot na tatanggap ng ulan? Ang kabiguan ko sa exam, rejection sa trabaho, pagkawala ng mahal sa buhay, at bawat luha na tumulo sa unan ay nagsilbing tagpo kung saan mas mabubuting isulat ni Jesus ang kanyang pagpapanalo." Kapag inaalala ko ang mga ito ngayon, hindi ko na sila tinatapunan ng paghamak. Bagkus, nilalagyan ko sila ng marka, parang poste sa kasaysayan ng biyaya, na sa ganitong araw, dito ako sinagip, dito ako binuo, at dito ako pinunlaan ng pananampalatayang mas matapang. Habang isinasa puso ko ito, mas humihigpit ang kapit ko kay Jesus dahil alam kong sa Kanya, ang wakas ay hindi game over, kundi to be continued. Ang walang laman na puntod ay patunay na may part 3, part 4, at part infinity. Ang kwentong sinulat niya. Kaya kung sakali mang bumulong sa iyo ang gabi na, "Tingnan mo, bagsak ka na naman," sagutin mo ito ng Juan 22:27 kung paanong ipinakita ni Jesus ang kanyang sugat kay Thomas upang turuang maniwala. Ipinagmamalaki ng tagapagligtas ang kanyang pilat, sapagkat ang pilat ay sertipiko ng pagkapanalo laban sa kasalanan. Kung ipinapakita niya ang kanyang pilat, bakit ko itatago ang akin? Iikot ko ito bilang megaphone ng mensahe niya. May Diyos na hindi umiiwas sa sakit kundi sumama, upang sa kanyang muling pagkabuhay, tayo'y makibangon. Sa tuwing sumisilip ako sa salamin at naaalala ang sarili kong kapintasan, ang tuldik ng insecurity, ang peklat sa noo, ang nangingibabaw na takot na baka hindi ako sapat, binubulong ko ang Efeso 2:10. Tayo ay kanyang obra maestra. Iniisip ko ang pintor na huminto sa kalagitnaan ng canvas na puro ligaw na guhit. Pwedeng sabihin ng nakakakita, pangit. Pero tanging ang pintor ang nakakaalam ng susunod na hindot ng brush. Kapag tayo'y makalat at magulo, tandaan nating hindi pa tapos ang obra. Hanggat buhay tayo, gumuguhit pa ang Diyos. Ang mahalaga ay payag tayong manatiling nasa isel niya kahit kailangang pahiran ng pintura, gasgasin, at minsan ay pahingahin para patuyuin. Sa huli, nabubunyag ang larawang lalampas sa ating imahinasyon dahil siya mismo ang kumpletong sining. Habang nagtatapos ang bahaging ito, umaasa akong umaling-awngaw sa iyo ang isang sigaw. Ang kabiguan ay pwede palang maging himno
ng tagumpay ni Kristo kapag isinuko mo ito sa Kanya. Hindi ito simpleng linya sa social media. Ito'y aral na pinatunayang totoo ng bawat pintig ng pusong bumangon mula sa pagkadapa. Kaya, kung nasaan ka man ngayon, nasa ospital na naghihintay ng resulta, nakaupo sa silid-aralan, ngunit lutang ang isip sa pambayad ng tuition, o nakahiga sa kama at nag-iisa sa kalungkutan, ipikit mo ng sandali ang mata at hayaang bumaba ang isang pangungusap ni Jesus. Huwag kang matakot, sumampalataya ka lamang. Marcos 4:36. Habang hinahagkan mo ang talatang ito, tandaan mong hindi siya nagsisinungaling. Kapag sinabi niyang may pag-asa, ibig niyang sabihin may bukas na mas maliwanag kaysa ngayon. Kapag sinabi niyang mahal ka niya, ibig sabihin, sa gitna ng iyong kabiguan ay may himno na isinulat at patuloy na kinakanta sa langit. Ang himno ng biyayang sa wakas ay yayakap sa iyo, magpapagaling sa iyo, at gagamitin ang iyong kwento upang magsindi ng ilaw sa madilim na daanan ng iba. Hindi ko alam ang eksaktong kabiguan mong dinadala, ngunit kilala ito ni Jesus. Isuko mo sa kanyang kamay, hayaan mong ang dugong tumagos sa kanyang palad ang magsilbing tinta na magbubura ng dilim. Pagkatapos, maging handa sa pagkamangha. Dahil tulad ng punong punla na nagbunga sa tagtuyot, tutubuan ka niya ng kwento na magpapatunay na ang iyong sugat ay pwede palang maging bulaklak na lalanghapin ng marami. Kapag ginising ka ng sikat ng araw bukas, sabayan mo ito ng pasasalamat sapagkat humihinga ka pa. Ito na ang patunay na hindi pa tapos ang obra. At sa sumunod na hakbang mong may luhang nangingilid, ngunit matay kumikislap sa pag-asa, tandaan mong may mga matang nakamasid, naghihintay na marinig na ang kabiguan nila'y maaari ring maging himno ng tagumpay ng Diyos. Ibahagi mo ang kwento at hayaan mong mag-apoy sa puso ng iba ang liwanag na iyon. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatili kang nakakapit sa pangakong hindi magigiba. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Awit 46:1. Sa kanyang mga bisig, bawat kabiguan ay nagiging panimula ng walang hanggang awit ng kaluwalhatian. Habang umiinit ang unang liwanag ng umaga at dahan-dahang tinatabig ng sumisikat na araw ang huling labada ng kadiliman, natutuklasan natin na may mga sandaling parang naririnig natin ang dagundong ng langit na nagsasabing panahon na para lumakad ng buong puso sa misyong inihanda ng Diyos. Sa part 1, nakita nating si Jesus ang mismong liwanag na sumisira sa anino ng alinlangan, at sa part 2, ginugol natin ang daan-daang tibok ng salita upang ipakita kung paanong nagiging himno ng tagumpay niya ang mismong kabiguan natin. Ngayon, habang papalaot tayo sa ikatlong yugto, ipagpapatuloy natin ang kwento. Mula sa pagkakadapa at pagbangon, tutungtong tayo sa mas malapad na entablado kung saan tinatawag tayong humayo, yumakap sa layunin at magningning na parang mga bituin sa gabi ng sanlibutan. Hindi na ito usapang tumatanggap lang ng pag-asa. Ito na ang kabanatang tumitindig tayo bilang buhay na daluyan ng pag-asa. Sapagkat sinabi ng Isayas 601, bumangon ka, magliwanag, sapagkat dumating na ang iyong liwanag at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat na sa iyo. Madalas, iniisip nating espesyal na tao lang ang pwedeng gamitin ng Diyos. Yung mga mahusay magpaliwanag sa pulpito, may mataas na pinag-aralan, o may malinis na record na parabang hindi kailanman natisod. Ngunit kapag inusisa natin ang ebanghelyo, mapapansing ang mga bida ng kwento ay pawang mga ordinaryong nilalang. Mangingisdang si Pedro na mabigat ang dila, taga-kolektang si Mateo na kinamuhian ng marami, babaeng Samaritana na laos sa mata ng lipunan. Hindi sila pinili dahil perpekto, pinili sila dahil bukas ang puso nilang hayaang busugin ng biyaya ang kanilang pagkauhaw. Kaya't habang binabasa mo ito, kung nararamdaman mong napakaliit mo para sa dakilang plano, idikit mo sa puso ang 2 Korinto 4:7 na nagsasabing, tayo'y tulad ng sisidlang putik
na naglalaman ng kayamanang kayang ipakita na ang dakilang kapangyarihan ay sa Diyos, hindi sa atin. Kung siya ang nagkakalakip ng kapangyarihan, hindi kailangang maging bato ang sisidlan mo. Kahit basag na luwad ay pwedeng magningning kapag napuno ng ginto ng kanyang presensya. Isang gabi, habang naglalakad ako sa palengke, nadaanan ko ang tindera ng prutas na dati kong tinuruan sa adult literacy program. Bit-bit niya ang maliit na speaker at nakaharap sa mga suki habang bumabati ng, "Magandang gabi po, tandaan nating mahal tayo ni Jesus." Matapos kong kumaway, ikinuwento niya na dati raw, hindi niya kayang sabihin ang pangalang Jesus nang malakas, nahihiya siya at natatakot sa batikos na baka masabihang ipokrita. Ngunit isang araw, habang lumuluhang binabasa ang Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Nagkaroon siya ng kakaibang tibok ng tapang. Nagsimula siya sa simpleng paglalagay ng Bible verse sa piraso ng karton na nakasabit sa pwesto. At nang makitang may customer na ngumiti, nagkaroon siya ng dagdag na lakas. Ngayon, bawat kilo ng saging ay may kasamang maliit na papel na may berso. Mateo 6:33, Juan 3:16, Awit 23. Isa, sabi niya sa akin, "Ate, noong una hindi ko alam kung may makikinig, pero ang salita pala ng Diyos ay parang binhi, kusang tumutubo kahit saan mo ibato." Inuwi ko ang kwento niyang iyon at humanga sapagkat ipinapakita nitong hindi kailangang nasa malaking plataporma tayo para magpahayag. Sapat na ang pwesto sa palengke, ang feed sa telepono, o ang tahimik na pag-aalaga sa isa pang kaluluwa upang mag-aboy ng apoy. Kung ikaw ay nagbabasa sa gitna ng pagod dahil sa trabaho, baka naramdaman mong parang umiikot ka lang sa Biyernes na sahod, Lunes na overtime, Sabado na bayaran ng upa. Tanong mo, ito na lang ba? Pakinggan mo ang Kolosas 3:23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong buong puso na parang sa Panginoon. Hindi man tayo laging makapagpalipad ng eroplano o makapaglunsad ng kilusang panlipunan. Bawat Excel sheet na nililinis mo, bawat report na tinatapos, bawat kape na iniaabot mo sa katrabahong inaantok ay maaaring maging pagsamba kung iniaalay natin kay Jesus. Ito ang sekreto ng hindi naubos na sigla. Kapag ang gawain ay itinuring mong ambag sa kaharian niya, lumalagpas ito sa pagiging trabaho at nagiging oportunidad na ihatid ang bango ng grasya sa bantot ng pang-araw-araw na pagkukumahog. Sa gayon, kahit ang cubicle mo ay nagiging maliit na altar, subukan mong ilapat ito sa pamilya. Ilang magulang ang sadyang napapailing tuwing madaling araw dahil maulit na naman ang mahabang pila sa sakayan, ang unipormeng kailangang plantsahin, ang baon na kailangang pagkasyahin sa kakarampot. Madalas, nagwawakas ang gabi sa tanong na, "Kailan naman ako?" Kapag uminog ka sa ganitong siklo, lumingon ka sa Mateo 25:40 na nagsasabing, "Anumang kabutihang ginawa mo sa pinakahamak, sa kanya mo ginawa." Kapag ginugupit mo ang kokombinasyon sa notebook ng anak, hindi lang ito gawain ng walang bayad. Ito ay pag-aalaga mismo kay Jesus na nagkatawang bata sa harap mo. Kapag hinahayaan mong unang kumain ang nakatatandang kapatid, hindi lang ito magandang asal. Ito'y pag-aanyaya kay Kristo na maupo sa iyong mesa. Ang himig ng paglilingkod ay hindi laging may tugtog ng banda. Kadalasan, tahimik itong nabubuo sa kusina, sa paliligo ng paslit, sa pag-aaral ng modules, sa paulit-ulit na, "Kumusta? Nakauwi ka na ba?" Sa asawang late na naman. Lumipat tayo sa larangan ng komunidad. Binalikan ko kamakailan ang kwento ni Barnabas, ang tinaguriang anak ng kaaliwan sa gawa, 4-11. Hindi siya sumulat ng nakasaysayang liham tulad ni Pablo. Pero dahil sa mainit niyang pagtanggap, nagkaroon si Pablo ng pagkakataong maipakita ang biyayang nagbago sa kanya. Isipin mong walang Barnabas, baka hindi lumaganap ang ministeryo ni Pablo dahil walang nagtangkilik sa kanya
Noong duda ang lahat, doon ko nakita na ang pagpapalakas sa isa pang mananampalataya ay pwedeng maglandas tungo sa pinakamalawak na impluwensyang hindi mo man lang makitang lumalawak. Kaya huwag mong maliitin ang pasimpleng, kaya mo yan sa chat. O ang tahimik na dasal mo habang nakahawak sa balikat ng kaibigang halos madiin sa pinansyal na alon. Kapag piniling mong maging Barnabas ng iyong henerasyon, baka balang araw ay marinig mong may naglilingkod sa malayong bayan at nagsasabing, may isang kaibigan akong naniwala sa akin noong gusto ko nang sumuko. Ganyan kumilos si Jesus. Gumagamit ng mga taong marunong mag-abutin ng kamay. Kapag iniisip natin ang misyon, natural na kinikilig tayo sa Mateo 28, 29 hanggang 20. Ang dakilang utos na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Ngunit mahalagang tandaan ang kasunod na pangako. Narito, ako'y sumainyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi niya tayo pinatatayo sa entabladong nakakapanginig ng walang kasamang lakas. Ipinangako niya ang presensya niya. Kung tutuusin, siya mismo ang tagapanguna ng misyon at tayo ay mga kasamang sumusunod. Pag nilayan mo ang Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Dito tayo nakaagap sa pagod. Kapag kinikilala nating daluyan lang tayo, pinapadaloy niya ang katas na nagbibigay buhay. Wala sa haba ng ating tulog o bilis ng ating marating ang sikreto, kundi sa lalim ng ating pagkakaugnay. Kung natutuyuan ka na, baka panahon ng ipahinga sandali ang kalendaryo at manatili sa piling niya, sapagkat ang sanga na nananatiling nakakabit ay automatikong namumunga. Isang linggo, naimbitahan ako sa youth camp na puno ng maingay na gitara at masiglang cheers. Ngunit sa kantong payapa, may isang batang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno. Hawak ang journal na puno ng droplets ng luha. Nilapitan ko at naungkat ang kwento. Ilang beses na siyang bumagsak sa klase at halos ibuli ng buong section. Nadadala na raw niya ang palayaw na walang kwenta. Tanong niya, "Ate, totoo bang kay Jesus may halaga pa ako?" Pinanghawakan ko ang awit ni Haring David sa awit 139. 16, nakikita mo na ang aking di pa nabubuong katawan. Lahat ng araw na itinakda mo'y nasulat na sa aklat. Ibig sabihin, bago pa siya tawaging failure ng mga kaklase, tinawag na siyang obra ng Diyos. Ipinalik ko iyon sa kanya. Kinabukasan, siya ang pinakaunang nag-volunteer para mamahagi ng tubig sa fun run ng camp. Sa tuwing inaabot niya ang baso, napapansin kong mas tumataas ang noo niya. Hindi dahil biglang nasolve ang algebra, kundi dahil napalitan ng Diyos ang label niya mula walang kwenta, papuntang pinadala para magbigay buhay. Ganito ang dinamika ng pagiging katawan ni Kristo. Ibinabalik niya ang dignidad natin. Pagkatapos ay gagamitin niya ang kamay natin upang ibalik ang dignidad ng iba. Habang binabalot ito ng gabi, dumadalaw ang alaala ng gawa 12 nang makulong si Pedro. Nakita kong kahanga-hanga ang eksena. Habang iginagapos ng tanikala ang alagad, ang iglesia ay nananalangin ng masidhi. Sa gitna ng dilim, kumilos ang anghel, nayanig ang rehas, nabuksan ang pinto, at nakalabas si Pedro. Sa totoo lang, hindi laging ganito kabilis sasagutin ng Diyos ang panalangin. Ngunit ipinakita rito na may misteryosong puwersa ang iisang pusong nananalangin. Kaya, sa komunidad man o sa online space, huwag magsawa sa pagtawid ng panalangin. Kapag may balitang nagkasakit, balutin mo ng Santiago 5:15. Kapag may kaibigang naghihinto sa pangarap, itawid mo siya sa Hebreo 10:35. Kapag may pamilya kang nag-aalitan, isingit mo sa mesa ang 1 Pedro 4:8 na ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Maaaring hindi natin makita agad ang pinto na bumubuka, ngunit may katiyakan tayong kumikilos ang Diyos sa di nakikitang espiritual na dako. May sandali ring dumapo sa akin ang takot na baka nabubuo ko lang sa salita ang mga pangarap
ngunit walang nagbabago sa paligid. Dumating iyon nung gabi na halos huminto ang likes at naglaho ang engagement sa latest vlog. Pinaglaruan ako noon ng isip, para saan pa ito? Sa katahimikan, bumalatay ang Galatia 6:9. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Parang kasa na sumiping sa balikat ko. Kinabukasan muling bumangon ang tapang at sinimulan kong balikan ang unang layunin, hindi upang sumikat, kundi upang maghatid ng pag-asa. Doon ko na-realign ang content. Mas naglaan ng oras makipag-usap sa comment section. Nagdasal bago mag-edit. Makalipas ang 1 buwan, may mensaheng dumating. Isang kabataang nasa ibang bansa na halos kumitil na sana ng sariling buhay, pero naantig ng isang testimony na halos hindi ko sinadyang isingit. Para kong tinapik ng langit, "Ayan anak, ani na yun. Magpatuloy ka." Kung dumapo sa iyo ang pagod na parang hindi tumutubo ang iyong paghihirap, pakinggan mo ang Santiago 5:7 na ikinukumpara tayo sa magsasakang naghihintay sa ulan. Ang magsasaka, kahit di niya kayang tawagin ng ulap, magbubungkal, magtatanim, magbabantay. Sapagkat alam niyang ang Diyos na lumikha ng panahon ang magbibigay ng ulan. Ganoon din tayo. Hindi man natin kontrolado ang resulta, kontrolado natin ang katapatan. Ang pusong patuloy magtanim. Ang misyon ay marathon, hindi sprint. Kaya hinimok ni Pablo sa unang Korinto 24-25 na tumakbo tayong parang tatanggap ng gantimpala at magpigil sa sarili gaya ng atleta. Sa buhay ng pananampalataya, kahit hindi natin agad nakikita ang medalya, may korona ng katuwiran na inihahanda. Sa dulo ng bawat araw, bumabalik ako kay Roma 12:1 na nag-aanyaya sa ating ialay ang sarili bilang isang buhay na handog at huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan. Kapag naging lunsaran na ng likes at comparison ang social media, nagpapaalala sa akin ang talatang ito. Panawagang baguhin ang pag-iisip upang makita ko ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sa praktikal na wika, ibig sabihin ay ayusin ang feed ko. Piliing itutok ang oras sa mga kwentong nagbubuhos ng pag-asa kaysa pag-inggit at hayaang ang utak ay mahugasan ng salita tuwing umaga. Dahil kung anong pumapasok sa isip, iyon ang tumutuloy sa puso at doon nagmumula ang kilos. Kung nais nating maging ilaw sa dilim, kailangang hayaang punuin ni Jesus ang pinakaunang sulok ng kaluluwa. Bago ko isulat ang huling bahagi nito, tumungo ako sa tabing dagat at tinanaw ang lawak ng karagatan. Napansin ko ang alon na sunod-sunod na humahalik sa dalampasigan. Hindi sila nagsasawa sapagkat dala nila ang siklong inumpisahan ng hangin na kasunod sa kurso ng Diyos. Naalala ko ang kapangyarihang nakapaloob sa pahayag ni Habakuk 2. 14 na balang araw mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang buong daigdig na tulad ng pagtakip ng tubig sa dagat. Tila isang pangako na ang ating munting alon ng kabutihan kapag pinagsama-sama ay ginagawa tayong bahagi ng dambuhalang daluyong na magpapabaha ng pag-asa. Kaya huwag kang mahiyang magsimulang muli bukas. Huwag kang mangimi sa munting hakbang. Huwag kang matakot sa mabagal na progreso. Sa Jesus na bumago kay Pedro, kay Pablo, at sa hindi mabilang na huwaran ng pananampalataya, ang maliit ay nagiging malaki, ang mahinang tinig ay nagiging trumpeta, at ang binhing luha ay nagbubunga ng aanihing kagalakan. Kapag pumikit ka maya-maya upang matulog, isuko mo ang bukas sa Kanya. Sabihin mo, "Panginoon, narito ako, gagamitin mo." Bago sumagi sa iyo ang pag-aalinlangan kung kakayanin mo, sagutin mo agad ng Filipos 4:13. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Kapag magising ka, maging ito man ay umaga ng luwalhati o umaga ng luha, sambitin mong muli ang Isayas 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. At sa bawat hakbang na susunod,
Ipaalala sa sarili ang pahayag 22, 17 na nagkanlong sa huling pahina ng kasulatan ang panawagang, ang nauuhaw ay pumarito at ang may ibig ay uminom ng walang bayad ng tubig ng buhay. Sa araw-araw, ikaw man ang iinuming nauuhaw o ikaw ang sisidlang maghahandog ng tubig, pareho itong biyaya. Kaya, kaibigan, ngayong tapos na nating haplusin ang liwanag ng pag-asa at awitin ang tagumpay ng kabiguan, iniaabot ko sa iyo ang susi ng pakikibahagi. Ibulsa mo ang mga pangakong natutunan, isuksok sa bulsa ng puso, at bitbitin sa anumang kalsada. Kapag dumating ang gabi na muling susubok ang takot, dukutin mo ang salita at sindihan mo itong parang posporo sa dilim. Kapag dumating ang araw na magtanong ang isang kaluluwang sugatan, ibahagi mo ang apoy. Hindi mo alam. Baka ang maliit mong pahayag ang maging dahilan upang ang susunod na Pedro na kasalukuyang nilalamon ng hiya ay bumangon at yakapin ang tawag. Tandaan mong gumuguhit pa ang may likha at kaya niyang gamitin kahit ang pinakasimple mong lapis. Tumakbo kang may sigla, lumakad kang may tapang, lumundag kang may tuwa, sapagkat nasa unahan mo ang Diyos na hindi nagkukulang at sa likuran mo ang saksi ng langit na kumakanta ng, tuloy mo lang, anak. Sa pagtatapos ng part 3, wala tayong inaalok na tamat na pelikula. Bagkus, ito'y panimulang paanyaya sa araw-araw na kabanata ng buhay mo. Isang kwentong isinusulat ng mahal na kamay na minsang nabutas ng pako pero ngayon nakabuka upang sumalo sa iyo. Maraming susunod pang pahina. May ligaya, may luha, may panalo, may halos gusto mong bitawan. Ngunit sa bawat pahina, nakatayo si Jesus, nagmamasid, kumikilos, at nagbibigay buhay. Kaya't sa susunod mong pamumuhay, sa gitna ng hanap buhay, eskwela, pamilya, o pangarap, huwag kang matakot yakapin ang liwanag, ipagsigawan ang pag-asa, at ikuwento sa iba na ang Diyos na muling bumuhay kay Kristo ay siya ring bumubuhay sa atin at sa bawat pagkakataong magpapaubaya tayo sa kanyang pag-ibig. Habang tumitigil ang cursor ng huling salita, maging hudyat ito na magsisimula ka namang sumulat ng sariling kabanata. At sa kabanatang iyon, ang bida ay ang Diyos na gumagawa ng himala sa puso mong handang magpagamit. Sa Kanya ang papuri, sa iyo ang tapang, at sa buong mundo ang liwanag na bubukal mula sa iyong, "Oo Panginoon, narito ako, gamitin mo." Pumailang lang ang simoy ng hangin sa pagitan ng dapit hapon at dumating sa aking pandinig ang tila marahang kumpas ng kampana ng isang lumang kapilya sa dulo ng baryo. Kumakanta ito ng paanyaya para sa bawat pusong pagod at wari ko'y may himig na dalang balita. Huwag kang susuko sapagkat sa pag-ibig ni Jesus may panibagong pahinapa. Humingi ako ng tanong sa langit, paano ba mapapanatili ang apoy sa gitna ng mundong paulit-ulit na binubugahan ng hangin ng takot? Humakbang ako sa alon ng alaala at naalala ko si Josue na nakatayo sa gilid ng ilog Jordan. May bagong lupa sa kabila, ngunit may rumaragasang tubig sa harap. Narinig niya ang utos ng Diyos. Lakasan mo ang iyong loob at maging matatag, at sa pagkakataong iyon ay hinawi ng Panginoon ang ilog. Ipinakita niyang kahit tila imposibleng daluyan, kayang buksan. Sa pagsilip ko sa salaysay na iyon, muli kong nasulyapan ang tala sa Hebreo 13, 8. Si Hesukristo ay kahapon, ngayon at magpakailanman ay iisa. At napagtanto kong kung noong panahon siya'y tumutugon sa pangangailangan ng kanyang bayan, ngayon din ay gumagawa siya sa gitna ng pinakasariwang hamon ng ating henerasyon. Habang kumikislap ang mga ilaw sa syudad at abala ang mga busina sa pagsagitsit ng trapiko, may mga kaluluwang nakaupo sa loob ng jeep. Nagtataka kung may saysay pa bang lumaban para bukas. Ang isa, marahil ay working student na 3 oras ang biyahe, 2 oras lang ang tulog at nagigising na parang nakikipagkarera sa orasan. Sa kanyang palad, nakaukit ang bakas ng ilang taon pang pangarap makatapos ng kursong mag-aahon sa pamilya.
Ngunit sa bawat pag-angat ng pamasahe at bayarin, parang lumalayo ang agos sa kanya. Doon ko ninamnam ang awit ng awit 37:23 hanggang 24. Ang hakbang ng mabuting tao ay itinatag ng Panginoon. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mabubuwal, sapagkat inaakay siya ng kamay ng Panginoon. Kapag sinala natin ang talatang ito sa ritmo ng araw-araw, natutuklasan natin ang bawat pawis na nilalakad natin tungo sa pangarap ay inilalapat ng Diyos sa mas malaking tapestry. Minsan, ang mismong pagod natin ang sinulid na gagamitin niya upang bordahan ang inspirasyon para sa susunod na henerasyon. Sa kabilang banda, may mga ina at ama na napapaisip kung paano hahawakan ng pamilya kapag ang ekonomiya ay parang sigarilyong nauupos. Naroon ang buwan ng kwenta ng kuryente, ang pagtaas ng presyo ng bigas, ang pangakong field trip ng bunso, at ang takot na baka maulit ang sakit na yumanig sa tatay noong nakaraang taon. Sa puntong halos hindi na makapag-isip ang ulo, may bulong ang espiritu sa pamamagitan ng Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na biglang bababa ang perang katumbas ng lahat ng bayarin. Subalit nangako siyang sa gitna ng kulang na budget, may kapayapaan na hindi kayang sukatin ng calculator. Kapag ibinuhos mo ang pag-aalala sa harap niya, ang puso mong puno ng kaba ay binabasa niya ng pag-asa. At malimit, sa di inaasahang paraan, may magte-text na kaibigan ng "Kamusta ka?" o may proyektong biglang bubukas. At mauunawaan mong ang Diyos ay nag-oorganisa sa likod ng tabing upang iparamdam na hindi ka pababayaan. Mahilig akong umupo minsan sa bangketa ng parke. Pinagmamasdan ko ang mga batang nagtatakbuhan na tila walang alintana, at sa munting gitiw ng kanilang mga hiyaw, parang naaamoy ko ang kalayaan. Napapaisip ako kung bakit habang tumatanda tayo, unti-unti tayong binabarahan ng takot at kung saan nawawala ang dating kagaanan. Ngunit biglang sumisinag sa alaala ang Mateo 18:3. Malibang kayo'y maging tulad ng mga bata, kailan may hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Hindi ibig sabihin nitong mawalan tayo ng responsibilidad. Bagkus, inaanyayahan tayong ibalik ang simpleng paniniwala, ang kakayahang tumawa kahit hindi sigurado, at ang pagtitiwala sa Ama na kahit di natin alam ang blueprint, alam niya. Kapag hinayaan nating sumiksik ang bata sa loob natin, yung batang naniniwalang totoo ang pangakong hindi kita iiwan ni pababayaan, ang bigat ng mundo ay nagiging parang lobo na muling lumulutang. Sa kursong paglalatag ng misyon, madalas tayong mapapaharap sa tanong, saan ba ako tinatawag? May ilan na tinatawag sa harap upang magsalita. May ilan sa likod upang maghanda ng slides. May ilan na tahimik na nananalangin sa backstage. Sa Efeso 4:11-12, malinaw na may magkakaibang kaloob at layon. Ang ilan ay ginawang apostol, iba'y guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Kapag pinilit mong ipagsiksikan ang sarili sa posisyong hindi mo kaloob, mapapagod ka ng walang bunga. Ngunit kapag hinayaan mong magbukas ang regalong inilagay niya sa dibdib mo, ang galing mong makinig, ang husay mong tumugtog, ang ilaw ng iyong kamera, napupuno ng himig ng langit ang gawain. Kung hindi mo pa makita agad, humanap ka ng mentor. Lumapit ka sa komunidad, ilatag mo sa panalangin, sapagkat ang Diyos ay mas higit na masigasig kaysa sa iyo na makita mong mailagay sa tamang pwesto. Kalakip ng pagkakakilan lang iyon ang kagalakan na hindi nilalamon ng burnout, sapagkat umuugong sa ilalim ang kumpirmasyong dito kita nilikha, kaya dito kita palalakasin. Nitong nakaraang buwan, nagkaroon ako ng pagkakataong samahan ng ilang kabataan sa isang retreat sa paanan ng bundok. Madaling araw kaming umakyat, bitbit ang lamig at kaba. Subalit kabahabahagi rin ang pagsikat ng araw habang nasa gitna kami ng trail. Pakiramdam ko'y hinuhugasan
ng gintong sinag ang lahat ng takot. Doon ko pinabulalas ang Roma, 8 oras at 18. Ang mga paghihirap natin ngayon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ihahayag. Sa pagbaba namin, bawat isa ay may bitbit na kwento ng akala ko hindi ko kaya, pero kinaya ko pala. Ganito ang kuyog ng biyaya. Ipapakita niya muna ang bundok, tapos sasamahan kang akyatin, at pagkaraang mapawisan ka, ipaparamdam niya sa'yo na dala mo pala ang lakas niya mula pa noong unang hakbang. Kaya kapag humaharap ka sa bundok ng thesis, ng pagkakautang, o ng relasyong tila naghihingalo, alalahanin mong may araw ding sisikat sa tuktok at ibababa mo ang patunay na sa kahinaan, mas luminaw ang katapatan ng Diyos. Habang sumusulong tayo sa digital age, tila lumalaki ang entablado ng inggit at kompetisyon. Isang swipe pataas, makikita mo ang kaibigang may bagong kotseng kumikintab. Isang swipe pakaliwa, may nagpo-post ng trip sa Iceland. Isa pang swipe, may nag-viral na vlog at pakiramdam mo, naiwan ka sa bubungan ng sariling pangarap. Dito umuukilkil ang Kawikaan 14, 30-30. Ang pusong payapa ay buhay ng katawan, ngunit ang inggit ay butong nangangalawang. Kapag sinubukan nating tumakbo na may timbang ng inggit, mabilis na mapapagod ang kaluluwa. Kaya bawat swipe na bumubulwak ang selos, huminga ka at ilapit sa trono ng grasya. Panginoon, salamat sa buhay nila at ipakita mo kung ano ang tamang ritmo para sa akin. Sa paglipas ng araw, masasanay kang huminto bago mainggit at makikita mo ring unti-unting umuunlad ang iyong landas sa bilis na tumpak para sa puso mong inaalagaan ng Diyos. Sa iglesia, may isang lola na kalahati ng buhok ay puti, kalahati may bakas pa ng itim. Araw-araw siyang nagsisindi ng kandila para sa mga batang lansangan. Walang mahabang poste sa Facebook, walang malaking donasyon. Ngunit araw-araw, may baon siyang tinapay at verses na nakasulat sa perang papel na kinita sa paglalaba. Nang tanungin ko kung bakit hindi siya nagsasawa, umilaw ang kanyang mata at sinabi niyang, habang may hininga, may misyon. At idinugtong niya ang Galatia 5:33 tungkol sa paglilingkod sa pamamagitan ng pag-ibig. Doon ko naunawaan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng followers, kundi sa kabuuan ng pusong handang maghandog kahit walang nakatingin. Kung sa tingin mo'y maliit ang ginagawa mo, isiping may mga batang lansangan na kumakain dahil may kandilang ginising ang loob ng isang lola. At iyon ay musika sa kalangitan. Habang sisidlan ng pag-asa, haharap din tayo sa unos ng pangungutya. Marahil biniro ka na dahil sa pananampalatayang tila baduy o outdated. Ngunit naroon ang 1 Pedro 3:15. Ihanda ninyo ang inyong sarili na ipagtanggol, ngunit gawin ito ng mahinahon at may paggalang. Hindi natin kailangang paulanan sila ng talumpati. Sapat na ang maayos na pagpapaliwanag at ang patunay ng buhay na binago. Sa isang pagkakataon, may nakaaway ako online. Nagkomentong, panis na ang Diyos nyo. Sa halip na makipag-agawan ng insulto, sinagot ko siya sa pribadong mensahe. Tinanong kung ayos lang siya. Doon ko nalaman na kakamatay lang pala ng lola niya at galit siya sa mundo. Sa munting pag-uusap, nauwi sa panalangin at payapang, salamat. Hindi ako ang bida. Si Jesus ang nagsindi ng lambing sa dila. Sa tuwing may tutusok sa paniniwala mo, isipin mong baka sugatan din sila at kailangan ng himbing ng gawing mapagkalinga, hindi mapanlait. Dumatang ang isang yugto sa aking buhay na parang walang direksyon. Nag-resign ako sa trabaho. Napurnada ang plano sa master's degree at literal na wala akong address sa loob ng 1 buwan. Doon, parang dumi na lamang ako ng alon, walang sagwan, walang tmapa. Habang naglalakad ako sa malayong baybayin, nakasalubong kong nakasulat sa kubo. Awit 46, 10. Manahimik ka at kilalanin mong ako ang Diyos. Naupo ako, nakatingin sa 8 ulit na pag-alon.
At doon ko naramdaman ang presensya niya na parang handang bumuo ng bago. Sa loob ng katahimikan, tumunog ang ideyang gumawa ng online content, hindi para sumikat, kundi para ibahagi ang istoryang nagtatahi sa akin. Sinubok ko ng walang assurance, ngunit may kapayapaan. Sa kasalukuyan, higit sa 1 milyon ang naabot nitong videos. Hindi dahil sa galing, kundi dahil sa Diyos na nagpapatunay na mula sa kawalan, umuusbong ang layunin kapag hinayaan natin siyang maging direktor. Sa paaralan ng katapatan, tinitiyak ng Panginoon na may panahon ng pag-ani, ngunit bago iyon, may panahon ng pag-aararo. Nariyan ang mga gabi ng pagod, ang mga linggo ng sweldong hindi sapat, ang taunang pisikal na halos magpaalala sa ating may hangganan ang katawan. Subalit, kapag iniaalay natin ito sa altar ng grasya, lumalabas tayong mas matibay kaysa simula. Habang ginagawa ko ang script para sa videong ito, biglang tumunog ang telepono. Balita ng kaibigang nakaligtas sa aksidente. Sa ganoong sandali, sumambulat ang awit 71 sa isip ko at ipinaalala na siya'y magbibigay ng utos sa kanyang mga anghel. Nauunawaan ko tuloy na sa mundong puno ng hindi inaasahan, may Diyos na nagbabantay sa likod ng eksena. At kung may pinahintulutang bagyo, tiyak na may ilaw na nakalaan pagkatapos. Kung minsan, nagtatanong tayo kung bakit may mga panalangin na tila hindi agad sinasagot. Maaring may humihiling ng kagalingan, ngunit mas tumatag ang loob sa gitna ng karamdaman. May nagdarasal ng pambihirang tagumpay, ngunit mas napapadapa sa kalaguim-guim. Sa 2 Korinto 4:17, may lihim na sagot. Sapagkat ang bahagya at panandali ang paghihirap natin ay naghahanda sa atin ng walang hanggang kaluwalhatiang walang kapantay. Ibinubuhos ng Diyos ang timbang ng kabigatan upang sanayin tayong buhatin ang korona na babagay sa atin. Kapag naririndi ka sa katahimikan ng langit, isiping baka ang tinig niya ay nasa mismong patlang. Hinihintay kang magbuntong hininga upang mas marinig siya. Habang lumalalim ang gabing ito, ipinikit ko ang mata at natanaw ang krus. Hindi bilang relihiyosong simbolo, kundi paalala ng ruruok ng pag-ibig. Ang 2 kahoy na iyon ay pinagdikit ng pako, ngunit ang totoong lakas ay hindi sa bakal, kundi sa dugo. Dugo na nagsasabing, tapos na. Lahat ng kasalanan, lahat ng kahihiyan, lahat ng puwang ay binayaran sa Golgota. Kaya, kung lumalakad ka pa ring may liyab ng guilt, hayaang dumampi sa iyo ang 1 Juan 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan, papatawarin niya tayo. Matapos kang hugasan, hindi ka niya iiwan sa basang sahig. Bibihisan ka niya ng layuning di basta kinukupas. Kung may bulong na, wala ka ng halaga, ituon mo ang tainga sa Juan 15:15 na ikaw ay tinawag ng kaibigan. Kaibigan, hindi alipin. Sa bawat oras na maaalala mo ito, tataas ang ulo mo, hindi sa yabang, kundi sa katotohanang mahal ka ng hari. Sa pintuan ng bukas, may tambol ng mga posibilidad na hindi pa natin nakikita. Maaaring may pag-ibig na kakatok, may pintuan ng serbisyong bubukas, may puwang ng pagsubok na maghahatid din sa mas malalim na pagsandig. Ang lingkod ng Diyos ay hindi naglalakad ng padapa, kundi nakatanaw sa bituin gaya ni Abraham na pinagbilinan sa Genesis 15. Tingnan mo ang langit, kung mabibilang mo ang bituin, ganyan karami ang iyong lahi. Sa ganitong pangitain tayo tinatawag na maniwala sa imposible, sapagkat ang imposibleng iyon ay normal lang sa kaharian ng Diyos. Kaya bukas, kapag humarap ka sa salamin, ngumiti ka at sabihing, ako'y anak ng pangakong naglalakbay. Sama mo ko, Jesus. At kung sakaling dumapo ang pagod ng walang pahintulot, alalahanin mong may kataas-taasang pastol na may pamalo at tungkod. Handang ipahinga ka sa luntiang pastulan. Sa unang bukang liwayway, bubuksan mong muli ang mata mo at malalaman mong may bagong habag na nakahain gaya ng panibagong puti ng ulap. Lakaran mo ito. Ibahagi mo ito. Yakapin mo ang munting sandali at hayaang ang lamig ng madaling araw ay maging paalala
na iba ang simoy kapag kasama si Kristo. Sa huli, kung may magiging alamat ang bawat hakbang mo, maging ang alamat na nagsasabing, narito ang isa na kahit nang hina, di sumuko, kahit nasugatan, di nagtago, kahit nagduda, di binitawan si Jesus. Sa kwento mong iyon, lilitaw ang ningning niya at makikita ng mundo na ang pinakamaliit na kandila kapag sinindihan ng pag-ibig ng Diyos ay kayang tumanglaw sa pinakadilim na tagpo. Matulog ka ngayong gabing ito na may maluwag na paghinga sapagkat ang bukas ay hawak ng mga kamay na minsang bumuka sa krus. Ngunit ngayon ay nakabukas para yakapin ka sa walang hanggang pag-asa, kapangyarihan at pag-ibig. Sa paglalim ng gabi at pagputi ng buwan, maririnig mo pa rin ang pintig ng iyong puso na tila kumakatok sa pinto ng langit, humihiling ng gabay kung paano magpapatuloy sa paglalakbay na tila walang tanuran. Huminto ka sandali at hayaang bulungan ka ng Espiritu. Narito ang susunod na pahina ng iyong kwento. Ang pahina kung saan ang pag-ibig ni Jesus ay hindi na lamang ilaw sa malayo, kundi apoy na magpapaningas sa iyo upang maging liwanag sa iba. Sapagkat matapos nating pagnilayan ang liwanag na sumiklab sa unang pagkakilala, ang kabiguang ginawang himno ng tagumpay at ang misyong humihimok sa ating tumindig, darating ang yugto kung saan kailangang magsanay ang mga paa nating minsang nanginig sa takot upang matutong tumakbo ng may tibay, handang yakapin ang bawat daang tatahakin, kahit puro lubak, bat-bat ng hamon, at minsan ay may luha ang dawag. Sa pananaw na ito, biglang sumisilay ang paalala ng Hebreo 12, 1-2 na tayo'y pinaliligiran ng makapal na ulap ng mga saksi, kaya't iwaksin natin ang bawat pabigat at pagtatakip na nagpapabagal at tumakbo tayong may pagtitiyaga sa takbuhing inilagay sa harapan natin, nakatingin kay Jesus, ang pinagmulan at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Isipin mo ang magsasakang nagbubungkal ng lupa. Sa bawat bagsak ng araro, nagigising ang binhi ng pag-asa. Ganito rin ang bawat pagsubok na dumaraan. Itinatala ng Diyos ang lalim ng iyong sugat upang doon niya itanim ang binhi ng kakaibang bunga. Noong nakaraang taon, nakilala ko ang isang nurse na 3 taon nang nakikipaglaban bilang frontliner. Sa bawat araw na tumututol ang tuhod niya sa pagod, isinusulat niya sa maliit na notebook ang pangalan ng mga pasyenteng gumaling at pinipili niyang magpasalamat kahit sa gitna ng pag-aalala. Sinabi niya sa akin, "Ate, bawat paghinga nilang bumabalik ay paalala na hindi sayang ang luha ko." Habang nagkukwento siya, nakita ko ang patunay ng unang Korinto 15:58. Maging matatag kayo, huwag matinag, laging sumagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawain. Kapag inaabot ka man ng pagod sa hanap buhay o pag-aalaga, tandaan mong ang bawat pagod na inihahain mo sa kanyang paanan ay ginagawang bulaklak na sasambit ng kabutihan niya sa oras na kinakailangan ng susunod na kaluluwang dadaang sugatan. May sandali ring para kang nasa pagkakabilanggo ng sariling kaisipan, mga alaala ng nakaraan na tila kadena sa bukong-bukong. Hinihila kang bumalik sa kapares ng kahihiyan, ngunit alalahanin mong ang Diyos na humawi ng dagat na pula ay siya ring bumabali ng tanikalang lihim mong dinadala. Tumunog sa tenga ko minsan ang awit 107. Kanyang inilabas sila mula sa kadiliman at lilim ng kamatayan at pinatid ang kanilang mga tali. Kapag binalikan ka ng alaala ng dating pagkatalo o kasalanang matagal mo nang pinagsisihan, paalalahanan mo ang puso mong natatakan na ito ng dugo ng kordero. Hindi ka nabilanggo. Ituon mo ang isip sa Filipos 3:13-14. Inalis mo na ang nakaraan. Humahabol ka sa panawagan at kahit sumabit minsan ang mga luha, may gantimpalang kaluwalhatiang nakalaan. Sa tuwing itatanghal mo ang grasya kaysa kasalanan, lumalakas ang tinig ng pag-asa na maaaring marinig ng iba at hangarin din nila ang paglaya. Pagkatapos ng ilang taong taglay ang apoy,
darating din ang yugto kung saan ang lumalagablab na damdamin ay tila nagiging baga. Hindi ito indikasyon ng pagkatalo, kundi paalala na kailangang manatili sa presensya. Muling kumatok sa isip ko ang Juan 15:4. Manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Bilang content creator, dumating ang panahon na ang mga ideya ay tila ayaw dumalaw at ang analytics ay tila hindi naayon. Sa tahimik na pag-upo ko sa harap ng screen, narinig ko ang Panginoon, balik ka muna sa lihim na lugar. Sa loob ng linggong pahinga, mas minabuti kong magbasa ng salita, maglakad ng walang kamera, at pakinggan ang bulong ng hangin. At katulad ng definisyon ng pahinga sa Exodo 33:14, aking presensya ang sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Bumalik ako na parang puno na muling diniligan, handang magbigay ng lilim. Kung ikaw man ay tagapagpayo, guro, negosyante o magulang, kapag natutuyuan ka, huminto at umupo sa paanan niya. Doon habang buhay dumadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. Huwag ding kaligtaan ang papel ng komunidad. Sabi sa Kawikaan 27:17, ang bakal ay nagpapatalim sa kapwa bakal. Nakaranas ako ng taon kung saan akala ko'y kaya kong timasahin lahat ng mag-isa. Dumating ang burnout na halos sumunog sa paningin ko sa pangitain. Ngunit nang payak kong inamin iyan sa isang kaibigan, naranasan kong biglang gumaan ang pabigat. Nagdasal kami nang sabay. Pinatawa niya ako. Biniro niya akong tao rin pala. Sa mismong tawa naming luhaan, naramdaman kong muli ang ritmo ng langit, ang kanyang disenyo na tayo'y kapatiran. Kapag itinago natin ang sugat, nabubulok sa dilim. Ngunit pag inilantad sa liwanag ng payapang pagkakaibigan, tinatapal ng langis at alak ng grasya, gumagaling at nagiging pila at napatotoo. Kaya kung may taong kumakatok, huwag mong takdang kahinaan ang sabihing, kapatid, ipanalangin mo ako. Sa ganoong pagkiling, lumalakas ang katawan ni Kristo. At sa gitna ng paglilingkod, huwag nating kalimutan ang pagtatawa. Siyempre, may pitik ang Diyos ng galak. Sa Genesis 21:6, natawa si Sarah nang maranasan niyang pangako ang anak sa kabila ng katandaan. At sinabi niyang, nagpatawa sa akin ang Diyos, at lahat ng makakarinig ay tatawa rin. Ang kagalakan ay hindi pangalawa sa kabanalan. Bahagi ito ng Diyos na nagsabi ring may panahong sumayaw. Kung minsay napakabagot na ng mundo sa pagsubok, magdala ka ng sanang kwentong masaya, ng biro, ng himig ng ukulele sa harap ng magkakaibigan. Hindi mo alam, baka siya na halos madurog sa depresyon ay makahinga dahil sa iyong payak na halakhak. At sa halakhak na iyon, maramdaman niyang may ibig sabihin pa ang buhay. Ang ebanghelyo ay mabuting balita. Kaya sa presentasyon mo, huwag lang puno ng luha. Dagdagan mo ng sayang sumasalimpapaw sa puso ng mga nakikinig. Masdan din natin ang ekonomiya ng langit sa ating pananalapi. Marami ang nagtataka, Lord, paano ko ihahain sa iyo ang maliit kong kita? Ngunit pansinin mo ang balo sa Marcos 12, naghuhulog ng 2 kusing. Sinabi ni Jesus, higit pa siyang nagbigay kaysa sa mayayaman, sapagkat ibinigay niya ang lahat. Hindi ito lisensya para maging pabaya. Ito'y lihim na susi na. Ang pagiging bukas palad ay hindi lang usapin ng halaga, kundi ng tiwala. Nang sinubok kong magbigay ng parte ng kita kahit may kulang, hindi ako pinagyaman ng biglaan. Ngunit nakita ko ang talatang, bigyan kanya ng sapat na biyaya sa lahat ng bagay. 2 Korinto 9:8. May mga biglang oportunidad, may di inaasahang diskwento, may kaibigat kapamilyang sumaklolo. Hindi ito magic, ito'y prinsipyong nagbibigay ugat sa puso. Masarap palang mamuhay ng walang hawak ng takot dahil kilala mo ang ama mong tagapagkaloob. Marahil tatanungin din tayo ng panahon tungkol sa katarungan. Paano haharapin ang katiwalian, ang kalikasang sinisiil, ang sistemang lumalamon sa mahina? Dito pumipihit ang Isaias 1:17
Mag-aral kayong gumawa ng mabuti. Hanapin ang katarungan, tulungan ang naaapi. Hindi ibig sabihin na kailangan nating tumayo sa entabladong politikal lahat. Subalit kung nasaan ka, pwede kang lumaban sa korupsyon sa pamamagitan ng katapatan sa resibo, sa pagtuturo sa kabataan na igalang ang batas, sa pakikisangkot sa proyektong naghahain ng pagkain sa nasalanta. Sa bawat maliliit na hakbang, itinatayo natin ang etikang makalangit sa lupa. At doon, nagiging asin at ilaw ang simbahan, hindi sa ingay ng protesta lamang, kundi sa sustansyang tuloy-tuloy na ipinakakain sa gutom na kultura. Pagdating naman sa pagpapagamot ng emosyon, nais kong balikan ang karanasan ng isang binatang iniwan ng kasintahan, nawalan ng kumpiyansa, at nagtangkang wakasan ang sarili. Paglipas ng ilang buwang therapy at panalangin, nasumpungan niya ang awit 34. 18. Malapit ang Panginoon sa mga may wasak na puso. Noong una, akala niya ay salita lamang, ngunit ng gabing kinarga siya ng mga kaibigan at hinayuman ng mga awit ng pagsamba. Tila nabasag ang yelo sa loob ng dibdib. Hindi agad nalutas ang depression, ngunit nagising siya isang araw at biglang napansin ang kulay ng langit. Sinulat niya sa diary, may kulay pala ulit. Makalipas ang isang taon, nagsasanay siyang maging life coach at tinutulungan ang mga kabataang dumanas ng parehong pait. Ganyan ang ritmo ng Diyos. Kung saan tayo sugatan, doon niya tayo ginagawang manggagamot. Sapagkat ang paggaling mo ay hindi lang para sa iyo. Ito'y punla para sa iba pang naghahanap ng kulay, maging sa larangan ng agham at sining. May puwang ang kamay ng may lalang. Lumikha ako minsang isang maikling pelikula tungkol sa isang batang namumulot ng plastik at nalimot na mangarap. Inalok ko ang salaysay ng Filipos 4:13 sa dulo na kaya niyang mangarap dahil may Diyos na nagpapalakas. Ipinalabas sa paaralan at kinahapunan may estudyanteng kinatok ako. Napaiyak dahil doon daw niya natuklasang kaya pala niyang mag-apply sa scholarship na dati iniiwasan niya. Hindi ko inakala na may ganoong epekto, ngunit sa boses ng nakapanood, narinig ko ang tipik ni Pablo sa Roma, 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Kapag ginamit mo ang pelikula, musika, tula, o agham upang ituro kay Kristo, nagiging tungtong ang obra mo para lumakad ang pananampalataya ng iba. At huwag na kalimutan ang pangakong darating ang araw kung saan ang luha ay papahirin, gaya ng pahayag 21:4. Ito ang dulo ng pag-asa natin. Hindi lamang pag-asa sa mundong ito, kundi sa bagong langit at bagong lupa, kung saan ang hustisya ay ganap, ang pag-ibig ay sakdal, at ang presensya ng Diyos ay walang harang. Gayunpaman, habang naghihintay tayo, dinadala natin ang sinag ng paparating na bukang liwayway at itinatanghal ito sa gitna ng gabi ng ating lipunan. Bawat bituin sa langit ay paalala na kahit balot ng dilim, may liwanag na nagmumula sa malayo ngunit tiyak na narito. Kaya kapatid, sa pagsasara ng bahaging ito ng ating serye, hayaan mong masambit ko ang isang panalangin para sa iyong paglakbay. Ama, salamat po sa kapatid kong nagbabasa ngayon. Sa bawat paghakbang niya, ipaalala mong hindi siya kailanman nag-iisa. Kapag dumapo ang pagod, yakapin mo siya ng iyong presensya. Kapag dumating ang bagyo, pahintulutan mong marinig niya ang iyong tinig sa gitna ng kulog. Kapag dumating ang tagumpay, turuan mo siyang yumuko at ibalik ang papuri. Punlaan mo ng pag-asa ang kanyang puso upang maging binhirin siya sa iba. At kung sakaling madapa, alalahanin niyang laging may krus na sumalo at may libingang nabuksan upang sabihing laging may bukas. Sa susunod na paggising mo, maaari mong maramdaman pa rin ang parehong bigat. Ngunit makikita mo ring may bagong araw na inihain ang Diyos. Sa bawat pag-angat ng iyong talukap, may pagkakataong pumili ng pananampalataya kaysa takot. Humarap ka sa salamin, ngumiti, at sabihing, makapangyarihan ang Diyos na sumasakop sa kahinaan ko. Lumakad ka sa lansangan, at kahit hindi mo bitbit ang lahat ng sagot,
Magpakita ka ng kagandahang loob. Baka iyon mismo ang tulong na pinakikinggan sa dalangin ng iba. Sumulat ka, umawit ka, tumawag ka sa matagal ng di namamalitang kaibigan, mag-abot ka ng tinapay sa nagugutom, at sa bawat kilos ng pag-ibig, inilalagay mo ang pirma ni Jesus sa pahinang ito ng sangnilikha. Dumating man ang gabing tila madilim at tahimik, dumapa ka sa banig at pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Iyan ay ritmo ng buhay na ipinagkaloob niya at patunay na may itinadhana pa siyang bukas para sa iyo. Pagkatapos, ibulong mong muli ang awit 23. Isa, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. At matulog kang may kapayapaan sa tiyay trendang makapangyarihang kamay na pumipigil sa universo ay siyang kamay ding sumasalo sa mga pangarap mo at nagtatahi ng mga ito sa disenyo ng walang hanggan. Kung sakaling bumangon ka bukas na may bagong balitang hindi inaasahan, maaari mang tuwa o lungkot, ialay mo agad ito sa Kanya. Ipagdiwang mo kung ito'y biyaya, ibuhos mo kung ito'y pasanin, at sa bawat pagsasakatuparan ng bagong kabanata, balikan mo ang mga salita niya. Hayaang ang Biblia mo ay maging patnubay, ang panalangin mo ay maging hininga, at ang komunidad mo ay maging tambuli ng pag-asa. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo tatayo bilang mga tumanggap ng liwanag. Tatayo tayong tagapagdala nito, at sa dulo, kapag tumugtog ang huling trumpeta, maririnig natin ang kanyang tinig na nagsasabing, "Mabuti, tapat at mapagkakatiwala ang lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Hanggang sa araw na iyon, magpatuloy kang mamuhay ng may lakas na nanggagaling sa pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na hindi kayang takutin ng anumang dilim, at siyang magliliyab sa bawat pahina ng iyong pambihirang kwento.